Mabuhay mga ka-Intesians! Ngayon ay ating masusubaybayan ang pakinayan ni Ginoong Jason Royce Ontiveros tungkol kung paano nga ba nakikisalamuha ang ating mga kababayan na OFW sa ibang bansa. 3, 2, 1, go. Magandang araw. Ako nga pala si Jason Royce Ontiveros mula sa National Speakers College. Ngayong araw, meron tayong makakapanayam na isang dating OFW na umuwi dito sa Pilipinas para magnegosyo. Ngayong araw, nandito tayo para interviewin si Joseph Villas na isang dating OFW. Kamusta naman po kayo? Okay lang. Pogi pa din. Ayun po. Saang bansa po kayo unang nakapagtrabaho? Israel. Bali, ilang taon po kayo? 10 years and mag-11 years. Tagal din po pala. Ano ang inyong naging trabaho sa Israel? Personal nurse. Parang caregiver, pero pag caregiver kasi nakatira yun sa mga bahay ng amo eh. Pag mga personal nurse, sa labas kami. Mga oras lang yung binabayaran. Ano ang mga mabuting nangyari sa iyo bilang OFW? Siyempre, nakita mo yung kultura ng ibang bansa. Unang-una yan. Pangalawa, siyempre, mas mataas talaga yung sahod doon compare sa dito sa atin sa Pilipinas. Ano ba ba? Madami pa eh. Mahaba eh. Sige na po. Ito, paano po kayo nakapag-adjust nung kayo po yung unang nakaapak sa Israel po? Medyo madali lang kasi nandun din kasi yung wife ko sa Israel nung dumating na ako doon. Tapos syempre nandun din yung mga brothers ko sa fraternity. So madali lang mag-adjust. Pero syempre kung bago ka, wala kang kamag-anak man lang doon, kaibigan, medyo mahirap. Pero yun nga, medyo madali ako nakapag-adjust. Tsaka syempre yung trabaho kasi yun is linya din namin as a nurse. So okay lang. Pagkain naman is para ka din nasa Pilipinas. Although, syempre, yun nga lang, Iba pa rin. medyo mahal lang yung bilihin kumpara dito. Pero pagkain itself, almost the same. Nakaranas po ba kayo ng discrimination sa Oo! ibang bansa? Oo! Katulad po ng ano? Hindi, actually sa Israel, hindi naman siya totally nagdi-discriminate na para lang malila. No, mababait na tao yung mga Israeli. Nagkameron lang ng parang discrimination nung panahon ng COVID. Kasi, kumbaga sa ano, kala nila Chinese ako eh. So, Asian po. tsaka almost lahat naman ng tao, nung alam mo yung tipong hirap na hirap kang umubo. Kasi baka nga sabihin may COVID ka. Pero tapos dahil nga yung facial features ko is Asian, parang Chinese daw. So akala ng mga iba na mostly hindi naman Israeli yun, yung mga may lahi na Amerikano po. basta hindi sila pupuro eh. Sasabihin nila go away kasi nga because of COVID. Pero yung pangkalahatan, kung wala lang COVID, walang pantay-pantay kasi dun eh. Ano ang mga kulturang nabaguhan ka nung nandun ka sa bansa yun? Kultura, pagkain. Pagkain. Naghanap na ako ng medyo standard na medyo Filipino food. hindi. Filipino food kasi nandito okay na tayo eh, alam natin. Pero meron pa palang mas sasarap sa Filipino food minsan. Pero siyempre masarap yung pagkain natin, pero meron pang level up na iba. Masarap kasi yung ibang pagkain talaga nila, kultura. So part yun ng kultura. So next is damit. Damit natin. Dito kasi sa atin eh parang alam mo na, may butas lang yung damit mo, yung judge ka na. Tapos samantalang sa Israel, kahit napakayaman ng tao, may butas siya mo lang. So, tapos simple lang sila sa atin kasi alam mo yung kahit wala kang pera, nagdadamit ng ayos na ayos doon. Yung mapipera pa yung normal lang yung damit. Ano ba? Madami! Madami talaga. Ano ba? Sa kultura pa.
Music hindi naman eh. So mga bata kasi yun eh. Right. Ito, ano ang mga kulturang nakasanayan mo sa ibang bansa hanggang ikaw ay nakauwi dito sa Pilipinas? Yung para kung nadala nyo na. Nadala namin. Salita. Siyempre, isa yun. Kasi yung mga anak ko, doon din naman pinanganak, doon din halos lumaki. Mga 6 years old, 7 years old sila. So, na-adapt namin yung salita. Although sila, halos din na rin yung pero kami talaga mag-asawa, talaga minsan nagsasalita kami. Isa pa, yung minsan yung attitude. Akala kasi ng iba, pag sa Pinas kasi, laging mahinahon, pag sumigaw ka, away na. Kaya sa Israel, minsan nagsisigawan na kayo, pero okay lang. Normal lang po. Normal lang. So, parang no hard feelings, mga ganyan. Kahit nagsisigawan na kayo na explain pa ba. Pag ano na tayo? Bro, ang naalala ko yun. Ito po, class question po. Nakaramdam po ba kayo ng kalungkutan habang ikaw ay nasa ibang bansa? Siyempre po, naalala po kayo sa pamilya niyo po. Honestly, napakaliit na porsyento. Kasi, unlike nga nung sabi ko, yung iba kasi, nagla-abroad mag-isa. Oo. Ako naman kasi, nag-abroad as in, nandun ang wife ko, tapos pinanganak yung mga bata. So, parang mamimiss mo lang is yung magulang mo. Oo. Pero syempre, mamimiss mo sila, malulungkot ka. Pero pag may pamilya ka na kasing sarili, pamilya mo talaga yung inaalala mo. So, hindi masyado eh. Kasi nga, may mga friends ka close din po, doon. hindi kayo May, mag-isa doon. may barkada ka din doon. May mga friends na sinasabi ko. So, hindi masyado. Para ka lang talagang nasa Pinas. Yun, ganun. Maraming salamat po. Sige, good luck. Doon na po nagtatapos ang interview nito.